Hello Pisces! Kamusta po kayo? Welcome to my channel. Bago po ako magpatuloy ay nais ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga nanonood po na aking videos. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Okay, tingnan po natin ngayon ang kaganapan at mga magaganap na mga pagbabago sa inyong career at finances mula po ngayong buwan ng August. Ang ating magiging reading po ngayon ay hindi po ito resonate o magre-resonate sa lahat ng mga Pisces dahil magkaiba-iba naman po ang ating mga sitwasyon at mga life experiences. Kaya mainam po na gamitin po ang inyong intuition, depende po sa inyong present na sitwasyon. Okay. Pisces, tingin ko po ay kayo po ito. Meron po kayong pinupursu na career or financial goal. Yan po yung ibig sabihin ng hawak-hawak po ninyong cups. Mga goals po ninyo yan na gusto nyong ipursu. Medyo slow po, pero may movement na po kayong ginagawa or nagsisimula na kayo or nasimulan nyo na abutin ang inyong career at financial goals. Ito po ay mga masasayang araw po ito, mga exciting at mga bagong opportunities na dadating po sa inyo. At kung ano man yung pinupurso ninyo na goals ninyo, ay nagpapahiwatig din po ito ng success. Ang itbalik po tayo dito sa card. Ang card po na ito ay nagpapakita rin po ito ng person na madali po kayong ma-persuade or ma-discourage. Kaya sana po hindi po kayo basta-basta ma-discourage kung ano man po yung mga conflict na madadaanan po ninyo towards po sa pagpurso ninyo ng inyong financial at career goals. Nandito po kasi yung devil sa dulo. So, ito po ay mga magagandang opportunities po ito. At para po sa mga nag-aabang pa lang po or naghihintay pa lang ng mga career opportunities, ay ito po ay magandang sign din po ito na may dadating na po sa inyo na marami at iba't ibang career opportunities po. At magkakaroon din po siya ng magdadala po sa inyo ng good luck. Ayan po. At kung nag-apply po kayo ng trabaho, ay on the way na po yung magandang balita. Na example ay kayo ay papasa na or magkakaroon na kayo ng magandang trabaho or magandang career. Ito po, ibig sabihin nito ay message po ito, good news. On the way na po, na good news para sa inyo. Ayan po. So, itong devil po, ay pwedeng mga decision siguro ito. Tingnan po natin yung ibang cards. Basta kung ano man po yung nasa dulo pa ng ibang cards, ay huwag po kayong basta ma-discourage or basta huminto sa pagpurso po ninyo kung ano yung gusto ninyong goals. Yan. Ang star po, ibig sabihin ay kailangan nyo po ng faith at kailangan nyo lang po maging positive. Yan po. Para po sa inyong career at finances goals.
Etong card na The Stars ay nagbibigay po ito sa inyo ng pag-asa na walang imposible sa inyong mga pangarap sa buhay. At nagsasuggest din po ito na kailangan lang ninyo ng tiwala at pananalig sa Amang Diyos dahil ipagkakaloob niya sa iyo ang katuparan ng iyong mga career at financial goals. Nagsasuggest din po ang card na kailangan mo lang maging positive or kailangan mo ng positive at confident behavior. Baka naman po mahiyain po kayo. Lalo na po ikaw ay may leadership skills at wais pagdating sa decision making. At itong Queen of Swords, nagpapakita po ng iyong magandang katangian na magaling ka mag-organize ng iyong buhay. At kayang-kaya mo ng multitasking pagdating po sa trabaho. Kaya pala may Devil card. Ito po ay tumutukoy sa heavy workloads. So, feeling ko, may kinalaman sa heavy workloads ang pinuporso ng goals ng iba sa inyo. Or, may kinalaman po sa ganon ang inyong career ng iba po sa inyo ha, hindi po lahat. Ang maganda ninyo at kakaibang kasipagan ang siyang magdadala sa inyo sa tagumpay at success pagdating sa inyong career at financial goals. O kayo ka sipag, ganun po kayo ka porsigido sa pag-abot po nitong inyong goals. At ipapakita po itong mga cards ng success. Nagtatagumpay po kayo sa pag-abot ng inyong goals, lalo na po magaling po kayong mag-manage po ng inyong finances. Ayan po, at magiging successful po talaga kayo dahil may skills nga po kayo sa pagiging leadership. Tapos, supportado pa po kayo ni Universe. Ayan, so kaya kung ano man po yung inyong mga manifestations na madami po kayong gustong marating sa buhay, madami po kayong gustong ma-achieve. At lahat po yan ay ma-achieve ninyo. Have faith lang po dahil nandyan po si Universe at or nandyan po si God na nakasuporta po sa inyong mga goals at sa inyong mga magagandang magiging achievements po. Itong card, pwedeng nagpapakita po ito ng inyong fear. Fears po ito, pwedeng nandito po ito dahil naranasan po ninyo siguro ito sa mga past. Kumbaga, itong mga negative emotion ay nandyan pa rin sa inyong mga sarili sa ngayon. Kaya yung iba siguro ay parang slow pa yung movement dahil meron pa sa inyo na medyo pumipigil po para bilisan po ang inyong pagkilos, ang inyong pagporso. Para bilisan pa ang inyong movement papunta po sa pagporso po ninyo ng inyong financial at career goals. Ayan po, ito. Ang iba po sa inyo ay napakadami po ninyong ambitions. Parang hindi nyo tuloy malaman kung alin ba ang gusto nyong unahin. Kung saan wala pa po kayong na-achieve. Pwedeng para sa iba po ay puro simula lang po. Lalo na po at ano po yung meron po kayong card dito na nagpapakita na mabilis lang po kayong ma-discourage. Tapos nandito pa po yung 8 of Swords. Nagpapakita po ang 8 of Swords ng mga fears ninyo na pwedeng sanhi din ng inyong past experiences sa buhay. Or pwedeng mahina lang talaga ang inyong loob at iyan po ang pumipigil sa inyo para abutin ang inyong goals. At yan din ang pumipigil sa iba kung bakit matagal nyo maabot ang inyong tagumpay sa career. Yun, so kailangan po ninyo harapin ang inyong mga kahinaan, inyong mga takot, ang inyong mga
iniisip na puro negative, kailangan po ay labanan po ninyo yan at i-overcome po ninyo yan. Positive lang po at kailangan confident kayo dahil suportado po kayo ng universe sa pag-abot ng inyong mga goals sa buhay. So, wag po kayong basta susuko or wag po kayong mabilis ma-discourage para tuloy-tuloy po ang maayos na pag-abot ninyo ng inyong financial at career goals. Ayan. So, ito po, nagpapakita po itong last card natin ng happiness at fulfillment sa inyong professional life. Kaya, kung ano man po itong mga nararanasan ninyo or kung may mga nararanasan po kayo na mga pagsubok sa journey ninyo towards sa pag-abot po ninyo ng inyong mga goals, ay huwag po kayo basta ma-discourage. Ayan po yung message nito. Huwag po kayo basta susuko or titigil sa pag-abot ng inyong mga pangarap sa buhay. Dahil itong card ay nagpapakita po ito na kailangan nyo lang po maging confident at kailangan po na maging malakas ang inyong loob at maaabot nyo po ang inyong mga goals sa inyong career at sa financial goals. Ayan po, itong card ay nagsasabi po ng success. Ito po. At dagdagan nyo lang po ang inyong pananalig sa Amang Diyos po natin. At andyan po, suportado po kayo. Kaya anuman po yung inyong maranasan na mga pagsubok, ay malalampasan nyo po yan at magiging successful kayo. Lalong-lalo na po at kayo po ay mga masisipag po kayo, mga skilled po kayo na tipo ng tao. At ito po, nagpapakita po ito na kayang-kaya nyo po mag-multitasking. Ganun po kayo kasipag. At itong card na to, dahil po sa inyong katangian na ganyan, ay yan pang magdadala sa inyo towards sa success po. Magiging successful po kayo pagdating sa inyong career at finances goals ninyo. Ayan po. So, dahil po nagsisimula pa lang po ang karamihan po sa inyo, ay huwag po kayong maboring. Huwag po kayo basta ma-discourage. Go lang po kayo. Dahil nandyan po ang mga maraming magagandang opportunities sa inyong journey towards sa pag-abot ninyo ng inyong mga goals. May mga good news po. At gaano man po karami ang gusto ninyong mga ma-achieve, ay ma-achieve nyo po ang mga ito. Kailangan nyo lang po ng faith at pananalig po sa Amang Diyos. Sa mga nag-apply pa lang po or magpapalit ng bagong career, ay nagpapahiwatig din po ito ng potential success sa inyong job applications. At magbibigay rin po ito at magkakaroon din po kayo ng emotional fulfillment pagdating po sa inyong professional life sa future. Kaya, go lang po kayo. Magiging maganda po yung outcome ng inyong pagsusumikap po. Dahil na dito po ang success. Kapag naging successful po kayo sa inyong career goals, syempre kasama na rin po dyan ang finances goals ninyo na magiging successful rin. Lalo't magaling po kayo pagdating sa financial decision making po ninyo. Wais po kayo, lalo na pagdating sa inyong finances.
wais po kayo pagdating sa decision making at magaling po kayo mag-manage ng inyong mga finances. Ayan po. So, wag po kayo basta ma-discourage. Wag po kayo basta huminto. Kapag nakaranas po kayo ng mga pagsubok, at kung ano man po yung mga bagay-bagay na maranasan ninyo na kailangan nyo po ng pagdidesisyon, lalo na pagdating po sa inyong career, ay meron po kayong magandang kakayahan sa ganun. Ayan po. Okay, so nandito po yung success. Tuloy lang po ang laban at positive lang po. Have faith in God at dagdagan nyo pa po ang inyong pagiging pagpupursige at maging determinado lang po kayo na lahat po ng inyong mga manifestations na ito ay magkakaroon ng magandang achievements. Ayan po. So, kung nagustuhan nyo po itong aking reading, ay paki-like po, subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.